John 1:14. The Word became flesh and made his dwelling among us. Loaded, pregnant with meaning. The Word was born into the world as human. Why did Christmas have to happen? Ba't ba kinailangan pa talaga ng Pasko? Ng pagsilang ng anak ng Diyos? The need for Christmas. Panginoon, salamat po sa diwa ng Pasko. Sa mahalagang kahulugan nito sa aming spiritual life. Nawa, patuloy niyo kaming bigyan ng liwanag para lalo pang lumalim, lumawak at tumaas ang pagkaunawa namin sa kahulugan ng mga pagdiriwang na ito. Be our speaker, our teacher. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. John 1:1-14 is a theological foundation for Christmas. It's out of the box, revolutionary, even explosive. Sanay na tayo na nababasa, nadidinig ang John chapter 1, kaya wala nang shock value. Pero kung tayo ay first century hearers, tayo ang mga unang generation na nakarinig, nakabasa ng ganito mga katuruan, napakalaki ng shock value. Pag tinignan natin yung konteksto, kalagayan ng paniniwala, ng mga kaugalian, ng mga tao nung panahon na ito'y unang narinig. John 1:1-3, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. It sounds so simple, lalong-lalo kung sanay na tayong marinig ito paulit-ulit. Pero tulad ng ating sinabi, sa unang nakarinig nito, kagulagulantang ang mensaheng ito. Jesus, who appears at Christmas, is the same Word who was there before creation. Imagine yourself in a Jewish community steeped in tradition, very sure of your traditions, then hearing this. Jesus who comes out of nowhere, questionable pa nga ang kanyang beginning. Even Joseph doubted about the beginnings and origins of Jesus. Pagkatapos sasabihin sa iyo, ang lahat-lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at siya'y nandun nang mula pa ang simula at siya ang Diyos na nagsakatawang tao. Blasphemy ang sasabihin mo rito kung ikaw ay sanay sa tradisyon. The word is logos sa Greek, meaning the ordering intelligence of the universe. The ordering intelligence behind all things. The ordering intelligence that holds all things together. And Colossians 1:17 will echo this. He is before all things, and in Him all things hold together. In this statement, in Him all things hold together, you can already imagine and you can really read a lot of quantum physics in it, if you like to look at it from that lens. What holds all things together? Light. And Jesus is light. The Word is God's will and wisdom, expressed and revealed in and through Jesus. Imagine the immense truth of God, of God's power, wisdom, becoming a person. Can you imagine the concentration of energy, of power in a person? The entire cosmos and beyond it contained in Jesus. If you want to see what the mind, the heart, and intention of God look like in human form, look at Jesus' heart and mind. Understand the essence of Jesus or Jesusness, because it is the revelation of who our divine Maker is all about.
John 1 is very unorthodox. It is a spiritual challenge to the then dominant religious claims. Dumating si Jesus hindi para makiayon, hindi para purihin ang sistemang umiiral ng panahon na yon, kundi upang salungatin at buwagin ang halos lahat ng kanilang paniniwala tungkol sa may likha. Kaya nga pinatay Kaya nga tinanggihan John relocates the center of God identity away from the temple, away from tradition, to Jesus, a person. Sobrang kagimbal-gimbal. The Word or Jesus created everything. It's a shocker. Kaya sabi ng mga tao, di ba kilala natin mga kapatid niya? Di ba si Maria yung nanay niyan? But sino yan? Ano yan? Para magsabi ng ganyang mga bagay. Yun ang pagkakakilala nila. Shocker yun na malaman nilang, siya ang lahat-lahat? Siya ang anak ng Diyos? Siya ang nandiyan pa? Before Abraham, before Moses? Talagang hindi sila basta-basta maniniwala, lalo't kung hindi bukas ang kanilang isip. Nasanay na lang kasi tayo marinig yun, kaya wala nang shock value. John 1:4-5, in Him, meaning in Jesus, not in anyone else, was life. This is unsettling. In Him was life. And that life was the light of all mankind. Remember, not the light only of the Jews, but also of all mankind. Another revolutionary idea. To democratize heaven, to democratize God and access to God to all. Well, all along, these people believe that exclusive to them ang Diyos. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Then enters another element of the Christmas story. Because Jesus is light, kaya nga may mga Christmas light. But there is the other element, darkness. At para makilala yung light, kailangan ding ibunyag at kilalanin yung darkness. Because light came to defeat darkness. To bring light into the dark recesses of the human spirit. What darkness? Contrast agad Pag naging sensitive ka sa play of words with John, contrast agad. Light versus darkness. Then John 1:9-11, as we continue. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world. In the cosmos, yan ang ginamit na word, yung world. The big general location, meaning all inhabitants, all of humanity, and all of creation, nandun na daw yung word. In other words, Jesusness, the Spirit of Jesus, the Word, pre-existed before the person Jesus was born. In another form, in another format, but now transformed into a human being and born into the world. To be specific, born into the town of Bethlehem, into a manger, into a very local situation. And though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, at itong His own na ito, presented in Greek, means local, home, people, kababayan, kin or kalahi, community. So we're talking about two locations here. The entire creation, the cosmos, and then a local people, a local place, a local race. Yun yung movement ng presence nitong word. So, He was in the world, in all of creation, but when He went to His local world, and in this case, Israel, His own did not receive Him. It is important to analyze the differences of those two locales para makita natin yung talab ng ministry ni Jesus. John describes a people who claimed to know God, but who could not and did not recognize God's very presence. John exposes religious blindness. Kaya explosive tong John 1 In the most direct terms. Walang paligoy-ligoy. Diniretso niya, the world was dark, the people were in darkness,
And Jesus comes to bring light to a darkened world. A darkened cosmos and a darkened local barangay and a local lahi. Dalawang level of localities. The Word, yet to be called Jesus, was coming for the world in general, the cosmos, and Israel in particular, his own, so-called in the Bible, especially at the early period of his ministry. I like to emphasize early period because very soon, Jesus would clearly expand the scope of his ministry to the world at large, not only to the vicinity of Israel. In fact, what qualities applied earlier on Jesus? He was called born King of the Jews. So akala mo, dun lang siya. A prophet is not accepted in his own home. Yan ang sinabi. He was sent only to the lost sheep of Israel. All of this are in verses that are very clear to us. So the scope was clearly broadened soon enough. Kaya sabi ni Jesus bigla, I have sheep that are not of this fold. Ibig sabihin, hindi ito kasama sa inyo. You will be my witnesses to the ends of the earth. So in-expand yung barangay to the world, to the ends of the earth. Go and make disciples of all nations. So if anybody has any notion that Jesus was exclusive to Israel, no, Jesus said, bring my preaching to all the world. To Judea, Samaria, to the ends of the earth. Sa simula lang siya clear about the people who were in darkness because he referred to Judah and Samaria. And then, very clearly, the ministry of Jesus was for the world. As John 3:16 says, for God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him will not perish, but have eternal life. Yun ang universal effect ng ministry ni Jesus. It began as local and then very clearly revealed as universal. John 1:12-13, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Another explosive revolutionary teaching. Now, to become a child of God, everybody thought that you had to be Jewish, you had to be Israelite, the chosen race, the favorite of God. But now, John says, anyone who believes him becomes a child of God. Malaking pagbubukasyon nung pinto na dati exclusive. Despite the reign of darkness, may mga nanalig at tumanggap sa essence of the word, sa Jesus yet to be born. Sa word, sa idea, which we call Jesusness. In fact, the wise men, yung starring sa Belen scene, naniwala na sila, hindi pa nga sinisilang eh. Ibig sabihin, there were people who believed in the word even before the word became flesh. Kaya nung batid nila, na isinilang na, nagpunta sila para magbigay galang to worship. Pero naniwala na sila bago pa man yung word ay naging taong Jesus. Anong pinaniwalaan nila? Hindi yung taong Jesus, kundi yung Jesusness, the idea behind the taong Jesus. Yung Jesusness, naging Jesus lang. Yung idea, yung kumbaga yung vapor, naging solid. Pero pareho pa rin yun. Pero dati na, nandun na. Hindi lang nung isilang bilang tao. At marami nang naniwala noon pa man. Outside of the boundaries of Israel and outside of the doctrines of the temple. Anyone who receives him is given a new identity and belonging that comes from God, not from ancestry, not from Israeliteness. Panibago na naman paglabas ito sa mga boundary at kahon. Kasi yun na ngayon ang ticket mo para ka maging anak ng Diyos. Manalig ka. Binibigyan ka ng bagong identity as child of God. This is shocker again. Actually, John disenfranchises ethnic Jewish privilege. Clearly. Jesus would even say this in his first public sermon.
Luke 4:24-27. There were many widows in Israel in Elijah's time, and this is Jesus preaching. Yet Elijah was not sent to any of them, but a widow in Sarephat in Sidon. And there were many lepers in Israel in the time of Elisha, yet not one of them was cleansed, only Naaman the Syrian. The point is, as Jesus stated it himself, God bypassed Israelite widows and blessed a Gentile woman. God bypassed Israelite lepers and helped a Gentile soldier. God healed a Gentile soldier. Read between the lines, or actually read the actual lines. Israel was not the exclusive recipient of God's favor. Shocker na naman. Kaya sabi ko, shocker yung John 1 in all its related teachings. Christmas is shocking. Sanay lang tayo kasi na-beautify, na naging candy, na colorized, na glamorized. Pero yung unang dating nito, revolution to. God blesses Gentiles. God blessed everyone who believed in and lived the timeless essence of the Word, which we now call Jesus-ness. The essence, the spirit, the teaching, the character of Jesus. Hindi naman iba yung Jesus-ness kay Jesus. Derivative lang yun. Yun yung mas spiritual, mas neutral and universal personhood of Jesus. Now, the audience understood the message of Jesus very clearly. Luke 4:28-29, all the people in the synagogue were furious. Galit. First public message to ni Jesus, recorded at least. So what did the people do upon hearing this? They got up, drove him out of town, and tried to throw him off the cliff. Unang sermon pa lang ni Jesus, papatayin na nila baby pa nga, papatayin na di ba? Sinugod na nga yung Bethlehem para patayin na yan. Kasi ayaw nila ng katotohanan na dala ni Jesus. Na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Na ang anak ng Diyos ay sino mang mananalig kay Jesus o dun sa idea of Jesus-ness before Jesus-ness became a person Jesus. Gusto nila exclusive sa kanila Kaya gusto nilang patayin. Their solution, kill Jesus. Therefore, kill the idea agad. This is Jesus' first recorded public theological message. God's grace is not exclusive to Israel. This is the word versus all forms of religious darkness, against all claims that reduce the divine to doctrines and boundaries. Ilalagay mo ang Diyos sa kahon, sosolohin mo, kakanyahin mo, gagawin mong formula. Hindi yun tinolerate ni Jesus. In fact, yun ang binuwag. John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Ayun, yun ang Pasko. Yung ideya naging material tao. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son. Explosive na naman to, one and only, walang iba. Paano yun kung walang iba? Anong gagawin mo sa iba? The one and only Son who came from the Father. So clear ko saan ang galing, from the Father. Saan ang galing ang iba? Laging may ganong kakambal na tanong Kasi echo to, nagbabounce. Kumbaga, pag may sinabi, ano yung unsaid? Ano yung kabaligtaran? Ano yung nasa kabilang side ng equation? Full of grace and truth. In other words, not full of condemnation. Laging may pahaging. Laging may tinatamaan. Kailangan lang makinig ka. The eternal Word became human and lived among people. Can you imagine? The eternal God lives among people as a human being. Paano ito ipapaliwanag ng siyensya? Paano ito ipapaliwanag
ng kahit anong mga pagdodoktrina dyan. Na yung buong Diyos na hindi magkasya sa buong cosmos, ayun, nagkasya sa isang taong Jesus. Allowing people to witness up close the true glory and true character of God. And this is a question that thinking people will eventually ask. Kung tama na, kung sapat na ang mga katuruan ng relihiyon na 1,000 taon, mahigit pa siguro, na inuulit-ulit, inuusal-usal, kinakami-kabisa, bakit pa kinailangang ipadala ng Ama ang kanyang anak bilang tao para ipakilala siya? Ibig sabihin, hindi siya na ipapakilala ng tama. Ibig sabihin, ang pagkakakilala ng mga tao tungkol sa Diyos ay kung hindi man totally mali, at least greatly kulang. Na kinailangang tawirin ng anak ng Diyos ang papawirin ang universe para lang isilang bilang isang sanggol. What necessitated that? Ba't kinailangan magkapasko? Kasi wala. Bakit kinailangan ipadala ang liwanag? Kasi madilim. John 1 is a theological coup. It is a recentering of divine identity onto Jesus alone. It's a very bold claim that you either have to believe and accept everything it says or none of it. Walang gitna. Absolute. Kinailangang ipadala para liwanagan ng dilim. John 1 is a critique of inherited religious certainty, of religious dogma, of religious orthodoxy. Because the moment Jesus was born, and John explains the meaning of this birth, it is very unorthodox. It could even be called against all tradition. It could even be called demonic, which many religious leaders of his time called Jesus as demonic. And John 1 reveals is a declaration that the true God has been present all along, albeit unrecognized. Kaya lang, nandyan nga, pero hindi naman nakilala. Kaya kailangan magpalit ng format as a person who can speak, who can teach, who can exemplify the high and noble ideas of God, of love, para lang makilala. Kasi hindi sapat at hindi na ipakilala ng relihiyon. Kasi kung naipakilala na pala, anong gagawin ng Diyos? Repetitious, redundant, ipapanganak pa. Hindi siya nakilala by the very people who claimed exclusive ownership of Him. John 1:1-4 is a Jesusness recept. It is a super pasabog. Yan ang Pasko. Light. Liwanag. Sobra tayong na-desensitize sa shock value ng Pasko. Madaling malimutan the attempt to kill Jesus habang infant pa lang and to the murder of the innocents. Pagka kumukuti-kutita pa mga ilaw Pasko at naamoy mo ang hamon. Madaling makalimutan pag nakikita mo yung mga kintab-kintab na mga regalo at nagbibilang ka ng 30th month pay. Kaya dapat ibalik yung Christmas kay Christ. Kailangan natin maintindihan, ano ba to? Why all the fuss? Tapos yung iba kukontrahin pa ang pag-celebrate ng Pasko. You are celebrating the idea that the divine became human. Huwag nang pagtalunan ng date, may ipipilit pa sa April. O di sa April ka, kaya lang wala kang kasabay. Ano ba yun? Hindi naman yung date ang issue dito. Hindi yung puno, hindi yung parol. Yung theology behind it. Dapat puntahan yun. Christmas needed to happen because darkness ruled the world. Kaya nga ang number 1 nating symbol, parol eh. Ang ganda-ganda nga sa Pilipinas ang symbol ng Pasko, parol. Hindi naman puno, hindi naman regalo, parol. Kasi liwanag, bituin, tala, na siya namang talagang lumabas nung isinilang si Jesus. I have come into the world as light, so no one who believes in me should remain in darkness, sabi ni Jesus.
John 12:46. Gaano karami na nagsasabing naniniwala sila kay Jesus are still in darkness. Not about yung mga bisyo, not about those moral issues, darkness about who God is, what God really is, and what God really wants. Recognize darkness and get out of it. Yan ang Pasko mo. Recognize the darkness of the world. Recognize your own personal darkness and get it out of your system. Yun ang pamasko mo sa iyong sarili. Kasi ang dami-dami, Christian ang tawag sa kanila, alam pa kung kailan na born again, alam kung kailan na baptize, alam kung kailan na ganito, na ganon. Pero tingnan mo, walang-walang Jesusness sa buhay. Christmas needed to happen because the dark tyrant had to be exposed and dethroned. Merong kailangan kilalanin na kalaban at kailangan yung pababain sa kanyang kinukubkob na trono na hindi naman kanya. Jesus says, now, the ruler of this world will be thrown out. Merong ruler of this world. Kailangan kilalanin at kailangan hindi payagang patuloy na mamayagpag. Recognize, expose, and expel the dark ruler of this world. Christmas needed to happen because the people needed truth and freedom. You will know the truth, and the truth will set you free. Jesus is truth. When you know Jesus, you will be set free. In other words, without and before Jesus, you are not free. No one is free. Anong klaseng freedom yun? Siyempre, hindi naman yun political. Hindi lang yun ethical. Hindi lang yun sectarian kind of freedom. It is a spiritual freedom to be like the divine, as you were made after receiving Jesus. Yan ang talagang pamasko. Freedom. Bigay ka ng bigay ng pamasko sa mga tao around you, ang unahin mo, bigyan mo sila ng freedom. Huwag mo sila kontrolin. Siyempre, yung mga bata, iba yun, formative, tinuturuan mo. Pero dumadating ang point na unti-unti mong binibigyan ng mga tao ng freedom to be themselves, not to be a carbon copy of yourself. The dark ruler is thrown out when light exposes lies. When people see clearly, and when truth breaks bondage. Ang tunay na tumanggap na ng regalo ng Pasko ay hindi na alipin. Hindi nabubuhay sa takot. Hindi nabubuhay according to rules sa takot-takot siya ma-break. Mayroong certain freedom that is enjoyed. Although, of course, you still observe decent demeanor and you still observe decent human and civilized rules. Pero hindi ibig sabihin na lagi kang, pag nagkamali, takot na takot, lagi kang nangangamba, lagi kang guilty, at pinapagilty mo rin ang lahat ng tao. Dahil hindi yun freedom. You are the light of the world. Let your light shine before others. Jesus locates light right in and within believers. Can you imagine what this means? Jesus says, you are the light of the world. Huwag kang nakaasa kung kani-kanino, kung saan-saan, sa mga institusyon, dahil binigyan ka ng Ama sa pamamagitan ni Jesus ng direct access to the light. Pwede kang magliwanag sa kalooban at ito'y mag-emanate from the kalooban to labas, sa loob at labas, pero napakahalagang maunawa kung paano nangyayari yon. Hindi ka dapat lagi nakaasa sa iba. Ang bawat isa ngayon ay may direct access to the divine. Heaven was democratized. Hindi ka nadadaan sa most holy place, Holy of Holies. Hindi ka nadadaan kung kani-kanino mga pinto-pinto. Dahil sabi ni Jesus, I am the way. Pero ganun ba nangyayari? Maraming mga tao, pag nagiging religyoso, lalong nadadagdagan ng mga kadena. Lalong dumadagdagan ng mga nakasarang pinto na kahirap buksan. Kutakot-takot na panghihimo, pakiusap at pagluha ang gagawin mo para ka magtangkang pagbuksan. But heaven is wide open through Jesus. Yung ganito mga realization ang dapat pinagbubulay-bulayan natin. Huwag tayong mabingi sa ingay, mabulag sa mga
kutitap ng season na ito, kailangan may pagbubulay-bulay, pag-iisip-isip. Ano pa talaga to? Know the truth, meaning Jesus, and be free from the liar. So watch for agents of darkness and falsehood because they are all around. Importanteng maging mapanuri. I am the light of the world, sabi ni Jesus. Find that Christmas light inside you and let it shine. Develop personal spirituality. Yung mag-devotion ka lang, meron ka pang manual talaga. Hindi ka ba pwedeng manahimik, magbulay-bulay, makipag-usap sa Espiritu ng Diyos? Kailangan, read this verse, memorize this line. Ito ang action na dapat mong gawin. Parang manual. Hindi yun masama, ha? Pero hindi ba pwedeng makagawa ng sariling pakikipagniig sa may kapal? Diretso. In your terms, in your language, in your time. Find that Christmas light inside you and let it shine. Find that kingdom inside you and share it with the world. Paano lumalaganap ang kingdom of God? Pag yung Espiritu ni Jesus ay nananahan sa mas parami ng paraming mga tao. Hindi pag dumadami ang official membership ng isang relihiyon, kundi dumadami ang mga taong lumalaya from darkness, nagkakaroon ng freedom, at nag-evolve ang kanilang spirit to become more and more like Jesus. Even without sectarian walls, even outside of sectarian walls. Kasi pagkakapanganak nga lang ni Jesus, nakalabas siya sa sistema hindi naman nasa loob. Ibig sabihin, yun ang gusto niya mangyari sa atin, makalaya sa mga invented, mga man-made walls na nagkukulong sa atin. Member ka na namin, therefore controlled ka na namin. Ito dapat mo kakainin, ito dapat mong gagawin. Hindi ganun ang ginawa ni Jesus. Kaya ayaw sa kanya ng mga religious people of his time and of other periods of history. Yung mga gusto mang control ng tao, ayaw niyan kay Jesus. Ayaw niyan sa Jesusness. John 3:19. Light has come into the world, yet people love darkness instead of the light because their deeds were evil. Ayaw ng mga tao, tulad ng gusto nila si Jesus na napatayin, kasi ayaw nila ng teaching na yon. People want to hear teachings that their itching ears love to hear. Pag may nasabi ka na taliwas na sa mga nakasanayan, labas sa kanilang comfort zone, kalaban ka na agad. Yun ang trato sa'yo. So watch for agents of darkness, of falsehood, and of bondage. Agents of, madaling malaman, sino yung agents of darkness, falsehood, and bondage? The agents of unlove. Yung mga kalaban ng love. Yung lagi yung pinopromote, away, division, judgment, paghihiwalay, pagpupwera, pambabato, pananakit ng kapwa in the name of God pa. Yan ang mga agents of darkness, nagpapanggap na agents of light. Because sabi ni Jesus, you will know them by their fruit. Ano ang fruit na hinahanap sa'yo? Magandang ugali, magandang asal, maibiging espiritu. Kahit ano pang tayog ng iyong mga terminologies ng relihiyon, ng iyong mga doktrina, pero kulang ka sa pag-ibig, kulang ka sa kagandahang asal, sa kabutihang loob, hindi totoo ang mga sinasabi mo. You will know them by their fruits. Darkness reigns in misrecognition, in mistaking Jesus for the devil, and inversely, mistaking the devil for God. Diyan nagre-reign ang darkness. Kasi nga, di ba, falsehood? Siyempre, yung falsehood, magpapanggap as truth. Yan ang trabaho ng falsehood mandaya. So, kailangan laging suriin, ano nga ba itong iyayakap ko, sinusundan ko? Ito nga ba yung truth o ito yung falsehood? Dahil nakasalalay doon ang lahat. Madali namang malaman ano bang epekto sa iyo na sinusundan mo? Peace or trouble? Ano ba nagiging epekto sa iyo? Pag-ibig sa kapwa o galit? O self-righteousness? Disdain for others? Ano bang nagiging bunga sa iyo? Kababaang loob o kayabangan? Sa bunga nakikita. And the teachers of the law said,
about Jesus? He is possessed by Beelzebub, by the prince of demons. He is driving out demons. Nakita kasi nila nakakapagpalayas ng mga espiritu na masasama. Sabi niya, kasi masamang espiritu rin yan. Kumukuha yan sa kanilang amo, pare-pareho silang masasama. Kasi hindi nila magawa yung ginagawa ni Jesus, dinimonize na lang nila yung ginagawa ni Jesus. Ang daming naniniwala sa kanila, ang daming sumusunod sa kanila. Pero kung tama yung ginagawa nila, bakit pa dumating si Jesus? Itatama mo pa ba yung tama o itatama mo lang yung mali? Itutuwid mo ba yung tuwid o itutuwid mo ang liko? Liliwanagan mo ba yung maliwanag o yung dilim? Understand the ministry of Jesus. Darkness reigns in division. Ang gusto ng Diyos, unity with His Son, who is united with Him, and through the Son, when we unite with the Son, we unite with the Father, unity. Therefore, sino ang kalaban? Anong gusto ng kalaban? Division. Yung mga divisive devices, mga divisive teachings, divisive methods, is not of God. Ang goal kasi ni Jesus is unity in love. When love reigns in people's hearts, the more and more people are reigned by the love of God, the more and more the world is won for Jesus. Hindi na dadaan sa dami ng membership ng isang relihiyon na walang katapusang contest at religious wars. Dapat maghari ang Diyos sa lupang ito at ang paghahari niya ay sa mga pusong maibigin. Natutong tanggapin ang pag-ibig ng Diyos at natutong ito rin ang ibigay sa kapwa. This is the reign of God. This is the kingdom of God in us. So beware of teachers who call the works of Jesus demonic. Nauna na yung mga teachers of the law noon, mga Pharisees, tinawag na nila si Jesus na demonic. Nothing new about it. Isa pa, to call so many things unclean, unholy. Nung si Pedro ay kinausap ng tinig mula sa langit na kainin mo ang mga yan. Sabi niya, surely not, Lord. Peter replied, I have never eaten anything impure or unclean. Sabi ng tinig, do not call anything impure that God has made clean. In other words, impure yan sa inyong religious teachings. I'm telling you, it's clean. Eat it. So, ang laki ng pagkakaiba na itinuturo ng Ama sa langit at itinuturo ng mga ama-amahan dito sa lupa. It's an issue of unclean versus clean. It's a major theological shift. Kaya si Jesus, sabi niya, it's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. Ang busi-busisi nyo kung anong pwede nyo kainin at hindi. Pero ang mga lumalabas sa mga salita sa inyong mga bibig, ang dudumi, ang sasama, full of hatred, self-praise, full of selfishness and bitterness. So, ganoon, ang atupangin ninyo ay yung mga salitang lumalabas sa inyong bibig kaya sa pagkain pumapasok dito dahil lalabas din yan sa ibang bahagi na inyong katawan. Major shift yon. Kasi among the Jews, napaka-major issue ang pagkain. Anong pwede kainin, anong hindi pwede kainin. Tapos sabi ni Jesus, it's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. So tell me, dumating ba si Jesus para sang-ayunan at palakpakan yung sistema ng panahon niya o para ito salungatin at ituwid? The light shines in the darkness and the darkness has not understood it. Hindi na unawaan. Darkness does not understand light or Jesus or the Word. So, madaling malaman agad kung nasa darkness, ba't ba hindi mo maintindihan ang simpleng-simpleng idea ni Jesus? At ipinipilit mo yung mga idea ng mga Pharisees. Bakit hindi mo tanggapin yung kay Jesus? Siya naman yung anak ng Diyos. Siya yung Savior. Siya yung kinikilala nating Lord. Bakit pag may contest between what Jesus says and what the Pharisees say, nando ka na naman sa mga Pharisees. Tapos sasabihin mo, follower ka. Panay Merry Christmas mo dyan. He was in the world, but the world did not recognize Him. Temples existed, yet presence was unseen.
5 beses nagdadasal maghapon. Pumupunta pa sa templo. Tapos sabi ni Jesus, you want to pray? Go to your room. Hindi naman niya sinabing go to the temple. Go to your room. Close the door. Pinasara pa. Para hindi ka masilip ng mga nag-check kung ano pinagpe-pray mo, paano ka mag-pray, etc., etc. And pray to your Father in secret. Gaano karaming tumutupad dito sa utos ni Jesus? Pray to your Father in secret. Tapos magpe-pray, talagang nakabuyang-yang sa mga plaza ng bayan, sa mga kung ano-anong mga pagkalalaking mga venue. Iyan ba sabi ni Jesus or not? Come on, simpleng-simple lang naman eh. Hindi masama yung mga prayer na yun, ha? At hindi natin binamasama. Pero dapat yon balance by, or at least pinangingibabawa ng personal, private prayer in obedience to Jesus. Kasi pag personal yung prayer mo, doon kayo nagkakanda pagniig ng Diyos. Nagiging very personal yung correspondence. Hindi a-attend ka ng prayer, tapos nakalista na sa bulletin board, lahat ay ipagpe-pray nyo. Yung may nag-decide, ito ipagpe-pray natin, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pag kami mga public events, sabi ko, yung prayer leader, 3 minutes ka, tigti 3 minutes kayo, kailangan ganito, ganon. Scripted lahat. Nothing wrong with it if spirit-led yung nagawa ng script. Pero still, hindi pa rin yun ang turo ni Jesus. Hindi masamang gawin, tulad ng hindi naman nagturo si Jesus na maggisa ka, pero nagigisa ka, hindi naman yun masama. Pero huwag mong mamimiss yung tunay na turo niya. Doon ka mag-focus din, lalo na. Kasi may nagaganap na maraming himala pag nakikipagniig ka sa Diyos personally. Without performance, without pa-impress, or without pa-sacrifice. He came to His own, but His own did not receive Him. Let's clarify. To what land or people Jesus was first and specifically sent? Sabi niya, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Luke 13:34, Jerusalem, Jerusalem, how often I wanted to gather your children as a hen gathers her chicks, but you were not willing. This is Jesus speaking of Judah and Israel as His own household rejecting Him. So ito yung sinasabi nating barangay. Yung mayroong universe at may barangay. Talaga ang unang tinukoy yung barangay ng Israel and Judah. Isaiah 9:2, again referring to the same people, the people walking in darkness have seen a great light. Those living in the land of deep darkness, on them a light has shined. Isaiah the prophet calling the land a land of deep darkness. Kaya doon ipinadala si Jesus kasi doon dark talaga. Pero hindi lang doon dahil in-expand nga later. So here is a clear reference to Israel and to Judah, the primary object of Jesus' mission. Jesus was sent to set free those who were bound in darkness. Jesus Himself makes an early distinction. Sabi niya, do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans, not because God doesn't love them. Sabi, go rather to the lost sheep of the house of Israel, kasi sila yung nasa land of darkness, according to Isaiah. Unahin sila. Kailangan silang mapalaya sa lahat ng nakatali at nakagapos at nagkukulong sa kanila. In time, Jesus would broaden and clarify the scope of His ministry, the whole world. So hindi yun nanatiling laging exclusive. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, sabi niya sa mga disciples, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria. Okay, na-check na yung dating original intent. And to the ends of the earth. Salamat na lang, nakasali tayo bigla. Dahil kasali naman from the beginning. For God so loved the world that He sent His only Son. Darkness reigns when tradition cannot produce new life. Imagine, Israel was so steeped in tradition, rich in tradition, and what necessitated the coming of the Son of God as flesh? Because this tradition does not produce new life. Jesus comes as life because they were dead. Darkness reigns because humanity has lost its true reference point.
And the true reference point is God or God's essence, which is love. And religiosity has lost its center point of love, and it went into legality, into ethnocentrism instead of loving humanity. Religious systems existed, but true light was absent. That's why Jesus had to come as light. Christmas becomes necessary because the world cannot self-heal. Because the world cannot be healed by usual religiosity. It had to be revolutionized, brought out of the box. Kaya pasabog ang Pasko. The Most High reclaims creation and humanity through the birth of Jesus. John 1:5, the light shines in the darkness, and darkness has not overcome it. As it had overcome everything else before Jesus, now darkness does not overcome the life of Jesus. John 1:14, the Word became flesh and made his dwelling among us to reveal what religion cannot fix. Because if religion can fix everything, why bother the Son of God to be born and to even die? The divine now dwells among peoples. Can you imagine the divine that fills all of creation now living among people? And not only living among people, because the doctrine of this incarnation will even be developed by Paul and by the other writings of other leaders later, that it would be very clear that now the divine does not only live among people, has not only pitched his tent among the community, but has also lived inside the hearts of true believers. To the point that Paul would dare to say, you are now the temple of the living God, replacing the stone temple. Because now, you are the temple of the living God. So can you imagine how revolutionary this is? What will you say if you were the administrator of the temple? Ha? Lumipat na? Sa bawat isang mananampalataya, ang tahanan ng Diyos. Paano na yung bato? Kaya sabi ni Jesus, nung sinabi sa kanya ng mga disciples, ang gara naman ang temple natin. Sabi ni Jesus, matitibag lahat yan. Walang matitira ni isang bato on top of another. And you know why not? Because God is making the heart of believers His temple. Kaya sabi ni Jesus, pray alone. Kasi daig pa niya na nag-pray ka sa temple. Kasi ang puso ng mananampalataya na ang temple. Kaya revolutionary talaga. Very important to understand. The light gives a new way for people to becoming children of God. Dati, to be a child of God, you have to be biologically born to Israel. Yan ang paniniwala nila. Pero sa John 1:12, to all who received Him, He gave the right to become children of God. This is identity through grace and truth, not through racial or family lineage, not through religious formula or church membership. Transcendent ito pag nananalig ka sa Espiritu na dala-dala ng Panginoong Yesus at yun ay pinaniwalaan mo, tinanggap mo, you become a child of God. Walang kinalaman ang iyong lahi, ang iyong bayan, ang iyong political affiliation or sectarian affiliation. Christmas is God's direct intervention into a failed system. Christmas had to happen. Luke 17:20-21, once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Nor will people say, there it is, or here it is, because the kingdom of God is in your midst. It's within you, is in you. All of the shades of meaning are in the various Gospels. Imagine. Hanggang ngayon, tanong pa rin ang tanong ng mga tao, when will the kingdom of God come? Tumating nagtagal-tagal na Bakit ka ba patuloy na pinag-aabang para susunod-sunod ka doon sa mga leader? Pero sinabi na, the kingdom of God is in you. Ba't kung saan-saan ka naghahanap?
Kailangan mo talaga mag-pilgrimage? Kailangan mo talaga magdasal doon sa paanan ng bundok? Kung saan man bundok-bundok yan? Ikaw na nga yung ginawang temple. The kingdom of God is in you na nga. Magbabayad ka pa na. Gagawa ka pa na ng mga biyahe-biyahe para mag-pilgrimage. Ngayon, kung gusto mo kasi mag-excursion, di sige, wala namang pumipigil sa'yo. Pero hindi ko kailangan magpunta sa anumang specific lugar para magdasal. Because the temple was democratized, even brought into you. It's not where out there. Christmas moved the kingdom of God into the world at large. Then into the community of believers. Then into the human hearts, into people through the incarnation and ministry of Jesus. Iba-ibang level, degrees ng presensya ng Panginoon. The true light entered the human condition, enabling an inner birth and internalizing the kingdom. Kaya sa ating mga pagsasayaw, which are very outward, masyadong sensual, sound, light, amoy, lasa, lahat, dapat malampasan natin yon sa pagbubulay-bulay para marating natin yung heart of the gospel. The reason for Christmas. The Word became flesh. The divine presence relocates right into human life. Grabing relocation yun, From a faraway heaven and from a distant temple na hindi ka pwedeng pumasok sa mga maraming mga bahagi nun, hanggang labas ka lang, right into your heart. Dapat talaga ipagdiwang. This is big. The kingdom is accessed through an inner birth produced by Jesus' revelation. Kaliwanagan na dinadala ni Jesus. The kingdom is accessed through being born again, an inner change, a change of your spirit, a change of your configuration, and if you like to go quantum, a change of your frequency, a change of your wave, a change of your energy, that you enter the portal into the divine circle. The Father, the Son, and now kasali ka. Can you imagine that? Jesus redefines and defines kingdom as spiritual and internal, as communal, not national. It is internal. Jesus' birth enables a divine presence to live in you. Kaya kami eternal life. Because when you accept the Lord and you believe in Him, the Spirit of the Divine becomes one with your spirit. Pag namatay ka, yung life ng divine na magdadala sa iyo sa life, hindi mo kayang kaladkarin yung life ng divine to death. You have become one with Jesus na. Paano ka ba mamamatay? Ang sarap isipin, nakakabigay ng peace, na pag nakasama Panginoon ka, hindi ka mamamatay. Kasi you have become one with Jesus. Alam nga namang patayin mo rin siya para madala mo siya sa kamatayan. No, ikaw ang dadali niya sa buhay. In fact, may buhay ka na agad the moment that you let Jesus into your heart. Siyempre, maraming level yung ibig sabihin ng to let Jesus into your life. But whatever level you're in, ang mahalaga, si Jesus ba pininiwalaan mo? Nasa puso mo ba? Then, tanggalin mo na sa agenda mo yung fear of death. Walang death. Eternal life. Siyempre, tatakutin ka lagi ng relihiyon na meron na naman para mag-ambag-ambag ka, mag-donate, magsunod-sunura ka na naman para ka makontrol. But sabi ni Jesus, fear not. I have overcome death. The Spirit will be in you. Can you imagine this? The Spirit in you? Dati sila, yung divine nasa temple lang, malayo, hindi ka pwede lumapit. Pero, the Spirit is in you. You in me and I in you, sabi ni Jesus. Pag nananali ka sa akin, ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. And hindi lang yon. We, the Father and the Son, will come and make our home with them, with the believers. So kung merong Father, merong Son, pumasok ka doon sa circle na yon through the love of Jesus. Kasali ka na sa eternal circle. Anak ka na ng Diyos. Pamilya ka na ng Diyos. Paano ka patatanggalin? Humans enter the divine circle. Yan ang Pasko.
The secrets of the kingdom were transferred inwardly to Jesus' followers. May nagaganap na unseen, intangible, spiritual, pag tunay na naunawaan mo at tinanggap ang Panginoong Jesus. Kingdom moves inward through revelation, not through spectacle, not through ritual, not through formula. Kasi iba, mag-pray ka lang nito, eto, 1, 2, 3, gawin mo to, magiging anak na ng Diyos. No, when you truly understand the Spirit of Jesus and open your heart to the Spirit of Jesus and let the Spirit of Jesus reside in you, yun ang kingdom in you. The Spirit emerges from within the believer through Jesus' coming. And Jesus says, living water flows from within them. Kaya sabi niya doon sa babaeng umiigib, balik-balik ka dito, mauuhaw ka na ulit. Pero pag tinanggap mo, yung dapat mong tanggapin, babalong sa iyo, mula sa iyong kalooban, ang buhay na tubig. At hindi ka nakakailangang umigib pa forever. Because living waters will dwell in you. Tahimik na katotohanan eh. Pero ang lakas ng dating pagdinibdib. God rides His reign in hearts and minds. Not on tablets of stone, not on paper, not on statements of belief na nakakwadro sa dingding. God writes His own law in the hearts of people. And that law is the law of love. God's Son was placed in a manger. Alam na natin yan sa Belen, inilagay siya sa sabsaban. God's real law and grace is placed in the minds and on the hearts of humans. Kung gusto natin maging poetic, yung manger, yung sabsaban, yun ang ating isip at puso. Kung paano inilagay ang sanggol na Jesus sa sabsaban, doon dapat ilagay ang spirito, katuruan, pag-ibig ni Jesus dito sa ating puso at isip na siyang tunay na sabsaban na tatanggap kay Jesus. Pag kahit sa poetry mo daanin yung katuruan, napakaganda eh. Christmas needed to happen. Make Christmas happen in your own life. Huwag lang isang holiday to observe, but a real event in your personal life. Then make Christmas happen and keep happening. Save the world from darkness and fill hearts and the world with love. Pagka ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa pamamagitan ni Jesus ay yung tinanggap, isinaloob, at pagkatapos ngayon ay ipapahayag mo at ibibigay sa iba, yun ang Pasko. To tell people about God's love and salvation, not judgment. To tell people about the eternal life available to them, not always scare them with death and punishment. To have peace, to live in harmony with people, and to make the world, the greater world, the kingdom of God, by expanding this kingdom, heart by heart, mind by mind, by sharing the teaching and love of Jesus. Yun ang Pasko. Maligayang Pasko, mga kapatid.